Good day mga kabarako. Isang magandang araw, mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon, may nag-message sa akin. Actually, hindi na ito yung first time, hindi pa lang natin na-address ng ayos. May nag-message ulit sa atin through direct message uh, asking, kailan daw ba ako uh, na-diagnose or kailan ko nalaman na ako ay merong autoimmune disorder. Yan. So, parang third or fourth message ko na ito na na-receive from different person. Hindi lang natin na-address pa yung mga naunang dahil wala tayong masyadong time. Pero, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan nila kasi siguro, ayaw din nilang maano yung privacy nila kasi through DM sila nagtanong sa akin, not comment sa comment section natin, sa page natin. So, through DM, they personally DM me and ask. Ang iba, among the four, parang ang naging reason ng iba, curious kung ano ba yon, kung kailan, at ano. So, subukan natin masagot lahat ng tanong. So, ngayon, ang isa ko muna sasagutin sa ngayon is, kailan daw ba? Yan. Kasi, alam na naman sa page, nakalagay naman sa page natin na meron talaga akong autoimmune disorder. So, marami, di-discuss din natin siya along the way. So, ngayon, gusto ko muna sagutin yung kailan. So, medyo, ano po siya hindi ko naman sasabihin tricky, pero kung ang tatanungin niyo po is yung official diagnosis, uh, around May 2019. Around May 2019 po siya, lumabas yung isang test result to confirm kung meron talaga akong autoimmune disorder. Around May 2019 po yon. So, within that week din po sa May, o pagpalagay natin sa month ng May na yon, after nung result, syempre bumalik ako sa akin lead doctor at doon na nagkameron ng official diagnosis. So, if it is May 2019, so I'm going to 6 years, magsi 6 years na po tayo na officially diagnosed na merong autoimmune disorder. With sub-categories ko dahil siyempre madaming klase po ng autoimmune disorder at sa ngayon po meron na tayong ilan which is eventually ma-discuss din natin. So, May 2019 po, yun yung doon ko nakuha yung resulta. So, after the result, I think after 2-3 days, I was in the doctor's office na to show the results sa aking doctor. At doon na official na i-declare yung aking karamdaman. Of course, gusto ko man ho ipakita sa inyo yung mga yung kopya mismo ng aking diagnosis, pero medyo private na bagay na po ito, medyo private documents po ito. So, hopefully I can send a picture na redacted, makapag-post ako. Siyempre, when I asked my doctors about it, syempre against sila to posting it in social media. Pero hopefully, soon I could post a redacted version of some of my test results. Okay. So, St. Luke's po, sa St. Luke's Medical Center sa BGC po, doon ko po pinagawa yung test na hinihingi para doon for confirmation. Kasi, hindi po siya available sa lahat ng ospital since na rare na sakit siya, hindi siya common na sakit, yung ibang test na ginagawa po, hindi siya available sa lahat ng ospital sa Pilipinas. So as far as I know, ang meron po is St. Luke's, Makati Med, NKTI, and probably several other big hospitals sa Manila. Meron ng mga test na ito. Pero when it comes to provincial level, parang hindi po lahat available siya. At yung iba naman po, ang ginagawa ng mga provincial hospitals, pakikipag-tie up sila tulad nga sa St. Luke's, sa Makati Med, sa NKTI, or saan man sa Manila,
na dito kinukuha sa halimbawa sa province kukuhanin yung sample, then ise-send siya sa ospital sa Manila para ma-process, 'yan. Pero po yung akin directly, kami na po ang pumunta sa St. Luke's. Although mahal po siya talaga kaya lang no choice kasi limited nga yung ospital dito sa'tin na meron nitong mga kakayahan para ma-test ang mga ganitong, sakit. So, sa 6 years hindi lang po actually ito. Ito po, medyo madami pa akong files na naipon, sa aking mga check-up, medical laboratories, and other things. Ito po ilan lang 'tong mga envelope na ito. So, bale almost 6 years na po sa May, 6 years na tayo this 2025 na officially na-diagnose. Pero prior to that, maidagdag ko na rin po, prior to May 2019 diagnosis, nung tayo po nagtatrabaho po sa ibang bansa, tayo po mga around 5 or 6 years na rin na in and out sa hospital. Ayan. Yung madami na po akong iba't ibang mga nararamdaman noon na akala ko lang dahil dala ng pagtanda, parang meron ka lang ng arthritis, talagang malabo lang yung mata mo, humihina yung pandinig mo, o kaya parang sabi doon, nung ako nagpa-check minsan doon, parang sabi, severe migraine lang daw, yung pagsakit-sakit ng ulo ko dati. Yun pala po, eh, part na ng aking karamdaman. Nagsisimula na pala po. Yung time na yun pala po, during that 5, 6, or 7 years or so before my official diagnosis, unti-unti na pala pong lumalabas yung mga senyales ng aking autoimmune disorder. So, hindi lang siya nada-diagnose ng ayos. Kasi nga, ang autoimmune disorder, yung ibang mga ano na to, akala mo, mga ordinaryong sakit lang. Akala mo, may rheuma ka lang. Akala mo nga, may migraine ka lang. Akala mo, dahil ang tanda, kaya ka nagkakaganito, kaya tumataas sa mga ganito mo. Pero, yun pala po, meron ng underlying cause na mas malaki. At gladly, after ilang years although matagal na din siya, pero matagal din siya bago properly na-diagnose. Kasi talagang in and out na ako sa hospital no'n. Dami kong pinapa-check up, halos every week may sakit ako. So, parang during that time po talagang dumadami yung panahon na hindi ako nakakapasok sa trabaho kasi halos talagang uma-absent ako kasi hindi kaya ng katawan ko, masama talaga yung pakiramdam ko. So, I have to rest. Yun pala gano'n na, hindi lang nada-diagnose ng ayos. So, thankfully nung ma-diagnose ako, sabi nga din ng aking lead doctor, ah, yung akin puwede pang i-consider as early diagnosis kung iko-compare mo sa ibang, cases ng mga autoimmune disorders. So, parang yung akin, kung saan naipapasok pa din sa early detection kumbaga. Kahit na medyo natagalan nga siya bago nagkameron ng official diagnosis. Pero thankfully na rin po at na-diagnose ng ayos. So, na-correct natin yung ating mga treatment measures, yung ating treatment plan na itama natin na naayon doon sa ating karamdaman. Yan. So, kung ipa-plus po natin, magsi-6 years na tayo sa May, next month, from our official diagnosis, tapos ipa-plus natin yung mga nauna. So, it's like 5, 6, or 7 years or so na in and out na sa hospital. So, kung ipa-plus natin yon, doon na lang po tayo sa sa 5 years. Wag na natin gawing 7 years. At least nasa medyo natin, at least 5 years prior. So, around 11 years. 11 years na po, kung tutuusin, na ako'y nilalabanan ng karamdaman na ito. Pero tulad nga po na nasabi ko kanina, yun po'y kung ipa-plus lang natin yung mga nauna. Pero conservatively speaking, inilagay ko lang po siya sa 5 years. Pero prior to diagnosis po talaga is around 5, 6, or 7 years or so na akong in and out sa hospital. Yan. So, gano'n na din po katagal. Medyo matagal na rin po talaga at hindi po naging gano'n kadali
ang ating journey sa laban na ito. Talagang napakarami hong dumaang paghihirap bago natin medyo na-control ng ganito. Although wala nga siyang gamot, hindi nga talaga siya basta maaalis. Since na genetic yung sakit, kaya lang magagawa lang natin sa ngayon ng medisina is makontrol siya. So, before natin siya na-control sa level na ito, at nakarating ako sa level na ito na medyo lumalakas yung katawan ko ng konti, medyo mas nakakalabas ako, medyo nakakagawa ulit ako ng ibang physical activities, hindi po naging ganun kadali. Ano ko magsasabi sa inyo, hindi po naging ganun kadali ang aking journey bago ko narating itong pagkakataon na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat pa rin. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa aking ibang kapamilya, at sa aking mga doktor na naging gabay at kaagapay ko sa laban na ito. Lalong-lalo na po siyempre, ang aking kasama, di ba, nabanggit ko naman ho sa inyo minsan, sa ating vlog, tayo ho ay nakikitiralaan, hindi ho atin itong bahay na ito. Siyempre, lalong-lalo na ho doon sa aking kasama dito sa bahay, ang aking Ninang Tessa at ang Tita Banji. Yan, yun yung lagi ko binabanggit sa ating mga vlog na dalawang senior na ating kasama dito sa bahay. So, sila, malaki ho naging parte nila sa loob ng halos 12 taon na ito sa paglaban ko sa karamdaman na ito. Yan. So, yun po. Kasi nagtatanong, at para na rin sa ating ibang followers, so, ayan po, para medyo alam niyo na, so, 6 years, magsi-6 years na from our official diagnosis, pero kung i-count natin, yung mga pangyayari prior to that, talagang nasa 12 years na rin po tayo na nilalabanan ng karamdaman na ito. Kaya po again, ito po, sana po yung meron ng kasagutan doon sa nagtatanong. Ito po yung maging isang kasagutan. At hopefully, masagot natin yung iba pa mga katanungan sa susunod. Yan. Kaya po, again, maraming salamat po. At doon po sa nagtanong, maraming salamat po sa inyo. At keep on following our page para sa mas marami pang kaalaman, updates, at mga iba't ibang bagay. Ang ating naman pong page ay general information, pangkalahatan po yan. Kaya po, muli, hindi lang po siya basta awareness sa may autoimmune disorder. Talagang sa pangkalahatan po yan. Kaya po, again, please do like and follow our page. At para mas marami pa tayong kaalaman na makita at mas ma-entertain, kasama na rin po dyan ang entertainment. And again, please like and follow our page, VG Querido. Maraming salamat po. And hopefully next time, masagot pa natin yung iba pang mga katanungan. Ayan. Again, good day sa inyo mga kabarako at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa atin.